Dito ako ngayon sa tipo, sa lote ko. Ayan, oh. Makapal na yung damo. Mahirapan na naman ako maglinis nito. Giba na rin yung mga bakod, hindi makita na sa video. Kaya maraming trabaho na naman ang gagawin ko rito. Napabayaan kasi nung simula nung umalis ako nung makarating ako sa Europe. Kaya ayan, ganyan na nangyari. May naglinis dito. Ang problema, ayan, oh, yung pinto ko dun sa likod, nandun sa harap yan. Inilagay niya dito, inilipat yung pinto. Kaya nagkaganyan. Oh, ganun talaga. Pero hindi ko naman pinapalinis sa kanila yan, pero nilinis nila. Pinakialamanan. Tapos pinabarangay pa ako. Siguro mga naiinggit kaya ganun. Ito yung karugtong yan, yan nakikita nyo may kubo na yan. Yan. Yan yung nabili ko, yung karugtong ng lote ko sa nasa Europe ako. Yan, pagagawan ko ng ano yan, maliit na bahay. Diyan ako, para diyan ako titira. Kasi pinapalayas na ako sa amin. Oo, kaya diyan ako magpapagawa ng maliit na bahay. Kaya nandito ako ngayon kasi namili ako ng mga materyales. Saka kinausap po yung gagawa. Ayan, malaki pa yan. Ang total area nitong ano ko, lote is 164 square meter. Kahit na 5 bahay siguro kaya rito. Pero maliit lang yung pinagawa ko. 8 by 10. Ako lang naman ang titira dyan, mag-isa Kaya ang payo ko lagi sa mga kapwa ko OFW, mag-invest kayo ng mga property para pagdating ng panahon, yan yung inyong matutuluyan. Kagaya ko, tamo, binayaran ko lang yung amilyar, wala naman akong interest doon. Kumbaga pasasalamat lang dahil matagal kaming nakatira doon. Pinagbintangan akong pinag-iinteresan ko raw doon sa amin. Kaya wag niyo ipapagawa yung mga bahay o babayaran yung utang ng amilyar kung hindi naman yun sa inyo. Bumili na lang kayo ng sarili nyong property para sa ganun. Katulad ng nangyari sa akin, tingnan mo, pinapalayas ako. Pinagbintangan ako na pinag-iinteresan yung property na yun. Wala naman akong alam na ganun. Ayan, pinagbantaan pa ako daw na papatayin daw ako. Kaya yan, sabi ko aalis din ako, lalayas na rin ako. Kaya sabi ko nga sa mga kapwa ko OFW, mag-invest kayo ng inyong mga property. Huwag kayong bumili ng mga luho katulad ng mga sasakyan, kasi pagdating ng panahon madidevalue lang yun, mawawala ng halaga. Hindi katulad nito, habang tumatagal lumalaki ang value. Tsaka maganda rito, ayun sa baba, ayun nakikita nyo yun yung mga balde na blue, yan tubig yan, may ano yan, balon. Kaya walang problema sa akin dito sa tubig. Ilaw lang, sanay naman ako sa dilim hindi naman kailangan yung ilaw na yan. Kung kailangan, hindi naman maki-charge dyan ng mga cellphone o ano. Dito tahimik, ayan. Maraming puno, malilim, presko. Maingay lang dito, mga tilaok ng manok. Kaya ngayon lang ako dito ulit pumunta kasi busy rin sa pag-aasikaso sa bata. Nag-aaral kasi yung pamangkin ko Kaya ako nag-aasikaso. Kaya swerte din, bata, marunong sa eskwela, perfect attendance, tsaka magaganda yung mga grades niya. Hindi ko lang alam kung pag lumipat ako rito kung sino mag-aasikaso sa kanya. Kawawa naman yung bata. Wala kasi mga magulang, nasa ibang bansa din, iniwan. Basta ako dito na gustong tumira pagdating ng panahon, pag natapos yan. Malaki to itong lugar ko na to. Ayan
Hindi ko naman pinagyayabang yan, pero siyempre bilang isang OFW, nakapagpundar ako ng kagaya nito, no? Investment ko yan. Siyempre masaya lang ako na ipakita. Pero hindi kayabangan yun. Mga iba naiinggit lang kaya akala nila mayabang na. Nung hindi pa ako nakakapag-abroad, lait-laitin nila ako. Ganun na lang. Nung nakapag-abroad ako, akala nila mayabang na dahil nakapag-abroad, pero hindi totoo yun. Hindi nyo alam kung ano yung hirap ng pinagdaanan ko simula nung mag-a-apply pa lang hanggang sa makaalis. Ang hirap nun. At hindi rin nila alam kung ano yung mga nangyayari sa ibang bansa habang nasa ibang bansa. Maraming pinagdadaan ng hirap. Kaya sabi ko nga, ang buhay OFW punong-puno ng paghihirap, pagtitiis, pagtsatsaga, pagsisikap para sa mga pangarap. Kaya yan ang aking investment na masasabi ko na remembrance ko yan sa pag-abroad. Nasa South Korea ako yan, saka sa Europe. Laki niyan. Yan, may kubo pa. Ang daming puno ng mangga rito. Maraming puno ng mangga, maraming bunga. May bayabas dito, may kamis. Marami akong tanim dito. May guyabano, may avocado. Yan. Okay. Kaya sa buhay ng mga OFW, kahit na hindi ka OFW, unahin nyo mag-invest sa real property. Para pagdating ng panahon, may matutuluyan kayo. Ako, pinapalayas ako. Buti na lang, may nabili ako. May matutuluyan ako. Okay, good luck na lang sa lahat ng mga gustong mag-apply sa abroad.